Anak, gising ka na? Parang hinaplos ang puso ko sa siglang boses ni Papa. Nakakapanibago. Opo, bakit po? Kinamot kong matakot saka nag-stretching. Balita ko sa mga kaklase mo ikaw magbe-birthday. Bungad niya sa akin. Hindi ako sumagot at hinintay lang ang kanyang iba pang sasabihin. Pwede bang magtungo ka sa bahay ng nanay mo? May nangyari po ba kay nanay? Agad akong nataranta. Umawang ang labi ko nang narinig kong paghalakak ni Papa. Parang may humaplos talaga sa puso ko at hindi ko alam. Wala. Basta halika ha. Maghihintay kami. Yun lang ang huling sinabi niya bago siya nagbaba ng linya. Nakakapanibago si Papa. Yung mga tawa niya at ang masayang boses niya. Gusto ko tuloy marinig iyon. Hindi ko na rin siya mapigilan na lapitan si nanay. Dahil hindi naman siya nakikinig sa akin. Dinala pa niya sa malayong lugar si nanay para sa bahay. Bumuga ako ng hangin at saka nilapag sa side table ang phone ko. May lalakarin na naman ako ngayon at sana naman gaganda ang araw ko. Dahil mugto na ang mata ko. Kailangan ko pang ayusan ang sarili ko. Ayokong malaman ni nanay na umiiyak ako dahil baka sermonan lang ako noon. Kasalanan ito ni Leonardo. Kung hindi siya nagkaganon, masaya pa sana kami ngayon. Hindi ko na talaga siya naintindihan. Kung ayaw niya sa akin, bahala siya sa buhay niya. Ang mahalaga ay makikita ko ulit si nanay at mayayakap siya. Miss na miss ko na siya at gusto ko kasama siya sa birthday ko. Kinuha ko na ang tuwalya at saka pumasok na sa banyo. Hindi na ako nagpaalam kay Leonardo at sinabi ko na lang kay Manang Consuelo na pupunta ako sa parents ko. At dahil marunong naman akong mag-drive, I drove my way to Amado. Hindi ko alam kung anong iisipin ko sa dalawa. Pero tingin ko'y tinatago ni Papa si nanay. I don't like the idea. Dahil kapag malaman ng mga tao ay baka si nanay ang masira. But still, I know for sure that nanay loves Papa. At wala na akong magawa para pigilan iyon. Nang makarating ako'y sinalubong ako ng dalawang lalaki. Tingin ko'y tauhan ito ni Papa base sa mga suot nila. I gave them my key and went inside. Ngayon ko lang napansin na sobrang laki pala talaga ng bahay na ibinigay ni Papa kay nanay. I wonder if Tita Talina knows about this. Pero alam ko'y hindi. Kasi kung alam niya ay baka sinugod na niya si nanay ko. Nang makapasok ako sa loob ay mainit na yakap ang sinalubong sa akin ni nanay. Niyakap ko siya ng mahigpit bago ko siya hinalikan sa pisngi. Natulala ako nang makita ko si Papa. Nakita ko na kinagat ni nanay ang ibabang labi niya. Nay, tawag ko sa kanya. Bakit? Hinaplos ni nanay ang braso ko. Mahal kong papa mo, anak. Ngumiti siya ng kaunti sa akin. Pumuga ako ng hangin at saka binalingan si Papa na nakangiti na sa akin. Gustong makabawi ng papa mo sa'yo, anak. Anayat siya na mismo naghihila sa akin papalapit kay Papa. Advance happy birthday, anak. Bati niya sa akin. Nanatili lang akong nakatitig sa kanya. Ang kanyang masiglang muka ay naroon pa rin sa kanya. Habang naghihintay ako na lumapit sa kanya. Napalunok ako at saka nanubig ang mata ko. Ang totoo'y hindi ko alam kung anong sasabihin ko sa kanya. Sari-sari itong nararamdaman ko. Matagal ko nang pinangarap na magkaroon ng kumpletong pamilya. At nang makita siya kasama ang nanay ko'y isang panaginip na ayaw ko nang magising. Kahit may kaunting inis ako sa kanya. Walang pag-aalinlangan lumapit ako sa kanya at yumakap sa kanya ng mahigpit. Doon tumulo na ng tuluyan ng luha sa aking mata. Lalo na nang niyakap niya ako pabalik. I've been longing for this. Parang ayaw ko nang bumitiw sa yakap dahil baka sa isang iglap ay mawawala na naman siya sa amin. Pa, garalgal ang boses ko at mas lalong humigpit ang yakap ko sa kanya. Pa, mas lalo akong naiyak nang hinaplos niya ang likod ko at pilit na pinapatahan. Para akong batang sanggol habang yakap-yakap siya. Shh, I'm sorry. I'm sorry, anak. I will make things right. Gagawin kong lahat. Magsasama lang tayo ulit. Gagawin kong lahat. Tumangu-tangu lang ako kahit hindi ko siya lubos na naintindihan. Itong gusto ko noon pa man, itong pinapangarap ko. Ang makilala at mayakap ang papa ko. Tama na nga yan. Sinanay at humiwalay agad ako sa yakap. Nakita kong pagpunas ni nanay sa kanyang luha. At saka sabay kaming hinila ni Papa patungo sa dining area. Kakain na tayo. Baka malamig na tong inihanda ko. Si nanay.
Umawang ang labi ko nang nakita kong simpleng handa. May cake at iba pang mga pagkain. Pinaghila ako ng upuan ni Papa. Ngumiti ako sa kanya at saka umupo. Pasensya na't hindi magarbo ang handa, anak. Si Nanay at umupo na rin sa tapat ko. Pero masaya ako na makasama ko kayo. Naiiyak akong pinagmasdan si Nanay at saka si Papa. Hindi ko alam kung bakit nagkaganito pero masaya ako na magkasama kaming tatlo. Para kami kumpletong pamilya. Hindi ko maiwasan ng mapangiti. Gustuhin ko mang kumuha ng picture pero baka hindi pwede. Ayoko rin magulot kapag nalaman ito ni Tita Talina ay baka mas lalo lang gugulo ang lahat. May regalo kami ng papa mo, anak. Si Nanay sabay hawak sa kamay ko. Napalunok ako dahil seryoso ang kanyang itsura. Napatingala ako kay Papa na patungo na rin sa amin. Nasa sala na kami ngayon at kami lang tatlong narito. Ano po yon? Pinasigla ko ang boses ko kahit kinakabahan ako. Umupo si Papa sa tapat ko at saka tiningnan ako. Anak, huminga ng malalim si Papa. Will you come with us? Ha? Bigla akong naguluhan. Mas lalong humigpit ang hawak ni Nanay sa akin. Binalingan ko siya at nakita ko ang pagsusumamo sa kanyang mata. Ano po ang ibig niyong sabihin? Nauutal at naguguluhan ko na tanong. Bala kong iwan at lahat at isama kayo sa ibang bansa. Doon na tayo maninirahan. Si Papa. Namilog ang mata ko at agad na patayo. Si Nanay ay agad ding tumayo at aaluin sana ako pero hindi eh. Grabe na ito. Pa, ani ko. Nababaliw ka na ba? May asawa kayong tao. Umiling si Papa at tumayo na rin. Let me explain, anak. Hindi mo ko naiintindihan. Binawi ko ang kamay ko kay Nanay at saka hindi makapaniwalang tiningnan si Papa. Pa, ipaintindi mo sa akin. Ginawa mo na namang kabit ang nanay ko at ngayon, may bala ka pang iwan ng pamilya mo? Anak, si Nanay, pakinggan mo muna ang papa mo. Marahas kong binalingan si Nanay. Nay, hindi ko akalain na magagawa mo to. Disappointed ko na sambit. Alam mong may asawa at anak si Papa, pero pumatol ka pa rin sa kanya. Ito ba ang regalo na sinasabi nila? Nababaliw na ba sila? Hinawakan ni Papa ang isang kamay ko na ikinagulat ko. Anak, you don't know how much I suffered. Hindi ko akalain na malayo kayo sa akin. Taon-taon kong tiniis ang lahat. Taon-taon akong nagtitimpi. Matagal na dapat akong gustong bumalik eh. Kumunot ang noo ko. Hindi kita maintindihan. Matagal ko nang gustong bumalik sa totoong asawa ko. Namilog ang mata ko sa sinabi niya. At gusto ko nang yakapin ang totoong anak ko. Bigla akong nanghina at napaupo. Hindi ako makapaniwala sa narinig. Ano bang ibig niyang sabihin? Umupo pabalik si Papa at saka tiningnan muli ako. Your mom. Huminga siya ng malalim. She is my real wife, Ashley. Halos himatayin ako sa narinig. Umatras ako palayo sa kanila. Binalingan ko si Nanay na halos nagmamakaawa na sa akin. Paano nangyari yun? Nay, ano bang sinasabi niya? Medyo natawa ko dahil hindi ko kayang paniwalaan ang narinig ko. Ikaw ang totoong asawa? Nagbibiro lang naman siya, hindi ba? Umiling si Nanay at saka umupo pabalik. Totoo, anak. Pagkumpirma ni Nanay. Halos sumigaw na ako sa sobrang inis at galit. Kung ganun, bakit may Tita Talina, Amira at Sofia? Sigaw ko at tumulo na naman ang luha sa aking mata. Bakit sila ang pamilya mo? Bakit siya ang asawa mo at bakit sila ang anak mo? Bakit mo ako pinagtabuyan? Bakit kailangan ko maging anak sa labas at hayaang masaktan ako? Hindi nakapagsalita si Papa. Kung kami ang totoo mong pamilya, wala sanang ganon. Hindi sana kami naghirap. Hindi ka sana naging pabayang asawa at ama. Singhal ko. Bakit kailangan mo pa akong pagtabuyan? Alam mo ba kung gaano kasakit yun? Nag-angat ng tingin sa akin si Papa. Namumula na ang kanyang mata. Iyong kwento ng nanay mo na iniwan ko kayo noong 1-year-old ka. Totoo yun. Pero hindi ko intensyon na iwan kayo. Panimula niya.
I got into an accident, which led me to have an amnesia. Namilog ang mata ko sa narinig. Umiling siya sa akin. Pagbukas ko ng aking mata ay wala na akong naalala. Ang sabi lang sa akin ay may asawa ako at anak. I believed them because they had evidence that time. It was fabricated. Naniwala ako na si Talina ang asawa ko at may anak kami. Para akong mas lalong nanghina sa narinig. Pero nagdududa talaga ako dati kasi hindi ko ramdam ang pagmamahal niya sa akin. She wants my money at wala akong magawa kundi ang bigyan siya. Halos 10 taon akong may amnesia. And Talina believed that until now, I still had it. Ani at saka huminga ng malalim. Bumalik ang alaala ko nang nakita kong nanay mo. Hindi ko sinadyang makita siya. At ayun, palagi ko na siyang pinasusundan. And I found out na may anak siya at kamukhang-kamukha ko pa. Kinagat kong labi ko. I already know that you were my daughter that time. But I ignored you because my fake wife was watching. Kung hindi mo alam kung gaano kita gustong yakapin, I kept on ignoring you. But I secretly went to your mom. Umawang ang labi ko. Marami pa siyang kwento sa akin. Hindi niya anak si Amira at Sofia. Wala lang siyang magawa sa ngayon dahil na rin sa awa niya kay Amira at Sofia. But he was planning to reveal everything. Plano niya nang ibalik sa dati ang lahat. Kaya raw siya naging ganun sa akin dahil nahihiya raw siya sa akin. At tingin niya ay wala siyang kwentang ama dahil pinapabayaan niya kami. Para akong nabagsakan ng maraming gamit dahil sa mga nalaman. Tita Talina is not my papa's wife. But nanay is? Hindi ko maiwasan ng mapangiti. So I am not an illegitimate child. I am the real daughter of Mr. Villamayor. Sabi ni nanay na si Tita Talina raw ay ang dating nobya ng kaibigan ni Papa. Nasa kulungan na raw ito dahil siyang may kagagawan kung bakit na aksidente si Papa. Para kay Tita Talina naman, hindi pa pwedeng malaman ni Tita na bumalik na ang alaala ni Papa. Pagka uwi ko'y dumiretso ako sa guest room at binuksan muli ang karton. Umawang ang labi ko na nakita kong mga photo album na ngayon ko lang nakita. Nanginig ang kamay ko nang unti-unti ko itong kinuha at saka binuksan. Tumulo ang luha ko habang nakangiti. Totoo nga, si nanay nga ang totoong asawa ni Papa. Ang mga pictures na nakita ko ay araw ng kasal nila. Ang grande ito tingin ko ay nasa private place. Ang newspaper pala na ito hindi na ilabas sa publiko. Kaya sa karton tumambakan lahat. Kaya pala gustong sunugin ni Tita Talina dahil narito pala ang katotohanan. Ngayon alam ko na at sinabi na ni Papa sa amin. Anong balak niya sa peking asawa at anak niya? Hindi mawala sa isip ko yon. May inis sa akin at galit. Namulat ako na anak ako sa labas. Ngunit sa isang iglap, sasabihin sa'yo na ikaw ang kanyang tunay na anak. Nakakagalit, no? Halos buong buhay ko tiniis ko ang mga panlalait ng mga pakailamerang tao. At si Tita Talina, alam ba niya lahat ng ito? Malamang. Kaya siguro siya galit na galit sa akin dahil natatakot siya na malaman namin. Bakit noong nalaman na ni Papa ang lahat, hindi man lang siya gumawa ng aksyon? Napamahal na siguro siya kina Amira at Sofia. Naaawa siya kapag nalaman nila ang totoo. Nakakagalit na ako pa at si nanay ang kailangan maghirap. Samantalang humihiga sa marangya ang mga yon na hindi naman kanila. Sabog na ako sa mga pangyayari. Idagdag pa natin ang sitwasyon namin ngayon ni Leonardo. Ewan ko kung anong nangyari sa amin. Umaasa pa rin ako na babalik siya sa dati. Pero ngayon, didistansya muna ako sa kanya. Bukas ang kaarawan ko. Dapat magsaya ako bukas. Nagsisinungaling lang naman ako na mga kaklase ang kasama ko. Pero ang totoo hindi nila alam na birthday ko. Gusto ko lang siyang iwasan muna para naman makapag-isip siya. 1 linggo na kaming ganito at kapag aabot pa ito ng 1 buwan, ewan ko na lang talaga. Bumaba ako sa hagdanan ng medyo gumabi. Kumulo kasi ang tiyan ko. Sa sobrang pagmumukmok ko, nakaligtaan ko na ang kumain. Patungo na sana ako sa kitchen nang madatnan ko roon si Leonardo. Sabay kami natigilan na magtama ang paningin namin. Wait, ngayon pa lang siya kumain? Hindi ko alam kung anong sasabihin ko. Nakatingin lang siya sa akin na para bang hinihintay niya ang gagawin ko. Tumabi ka sa akin. Mupang utos niyang sabi na ikinalunok ko. You are my wife. Your responsibility is to be with me.
Ani at nagsalubong na ang kanyang kilay. Sa mga nalaman ko ngayon, wala na akong ganang makipag-away sa kanya. Kung ayaw na niya sa akin, pagbibigyan ko siya. 1 linggo mo na akong tinatrato ng ganito. Panimula ko. Hindi ko pa rin alam kung anong problema mo. Natin. Pero kung ganito naman lagi, hanggang sa aabot ng 1 buwan, aalis ako sa pamamahay na to. Napasinghap siya. You are not going anywhere. Sino ka para magdesisyon para sa akin? Tanong ko sa kanya. Marami sana akong dapat sabihin sa'yo, pero pagod na ako. Matutulog na ako. Bumuga ako ng hangin at saka tumalikod sa kanya. Hi, Leonardo. Nakita kong kumaway si Amira. Nakita ko na napakurap-kurap si Leonardo na parang hindi niya inaasahan na makita si Amira. What are you doing here? Mas lalong kumirot ang puso ko nang nilagpasan niya lang ako. Nagpunta lang ako rito para may kumpirmahin. Baka kasi hindi ka sumunod sa usapan natin eh. Napaiwas ako ng tingin ng hinaplos ni Amira ang pisngi ni Leonardo. And I was right. Masunurin ka rin naman palang boyfriend. Napasinghap ako. Amira. Tumaas ang boses ni Leonardo at agad akong nilingon. Hindi na ako nagdalawang isip at tumalikod na sa kanila. Birthday na birthday ko pero ganitong bungad sa akin. Siguro kailangan ko nalang tawagan sina Jam at Jelay. Sila ang gusto kong makasama sa araw na ito. Birthday mo pala. Happy birthday! Si Jelay nang tinawagan ko siya. Nakaupo lang ako sa kama habang pinunasan kong aking luha na tumutulo sa aking mata. Salamat. Nanginig ang boses ko. Bahala na kung mamamatay ako sa gutom. Ayokong pahabaan pang usapan namin dahil pagod na ako. Kinabukasan ay akala ko'y magandang magiging araw ko. Pero nagulat na lang ako nang nakita ko si Amira sa sala. Kumirot ang puso ko at para akong natraidor. Anong ginagawa niya rito? Nang nakita niya ako ay tumayo siya at ngumiti sa akin. Hello, sister? Ngumiti siya. Inilibot niya ang kanyang tingin sa buong bahay at hindi ko maiwasan ng mairita. Ang ganda pala ng bahay ha? Lumabi siya. Narito ako kasi may date kami ni Leonardo. Kumuyom ang kamao ko. Ang kapal naman ng mukha mo. Wala ka bang hiya? Naitanong ko at saka mabilis na naglakad pababa ng hagdan. Humalukip-kip siya at saka mas lalong lumaki ang ngisi. Wala akong pakialam. It looks like your husband will not gonna celebrate your birthday with you. Ikinuyom ko ang kamao ko at nagpupuyos na ako sa sama ng loob. Parang sinampal na rin ako ni Leonardo ng harap-harapan. Oh, nandito na pala siya. Si Amira. Agad kong binalingan si Leonardo na natigilan nang nakita kaming dalawa ni Amira. Nanginginig ang katawan ko sa inis. Bakit, Leonardo? Teka, umiiyak ka ba? Nag-aalala niyang tanong. Hindi. Tanggi ko agad at saka bumuga ng hangin. Nanunood kasi ako ng movie eh. Palusot ko. Nang hindi siya nagsalita, naglakas loob na akong tanungin siya. Jelay, hindi ka ba busy? Tanong ko at lumunok. Hindi, bakit? Huminga ako ng malalim. Gusto kong i-celebrate ang birthday ko kasama kayo ni Jam. Narinig ko ang kanyang pagsinghap. Really? Pero paano ang asawa mo? Ngumiti ako ng mapait. Nag-celebrate na kami kahapon. Pagsisinungaling ko. Gusto ko maranasan ng magtungo sa bar. Hindi ka pa nakapunta? Gulat na tanong niya sa akin. Umiling ako at kinagat ang ibabang labi. Hindi pa. Sige, excited niyang sambit. Tatawagan ko si Jam ha. Mahilig din yun mag-bar. Aniya, tumango ako bago nagbaba ng tawag. Gusto kong magsaya ngayong araw dahil kaarawan ko. Hindi ko dapat isipin ang mga problema namin ngayon. Mabigat na itong nararamdaman ko at kahit ngayong gabi lang, gusto kong gumaan ito. Nang maghapon ay si Manang Consuelo lang ang tatatnan ko at ibang kasambahay. Nagulat sila nang nakita akong bihis na bihis. Oh, saan ka pupunta iha? Hapon na. Si Manang Consuelo. Ngumiti ako sa kanya. May pupuntahan lang kami ng kaibigan ko. Oh, magpahatid ka sa driver. Suggest niya. Umiling ako sa kanya. Gagamitin ko po ang kotse ko. Namilog ang mata niya. Pero, iha, okay lang po. Pagputol ko sa kanya.
Uuwi rin po ako kaagad. Wala na siyang magawa kundi ang tumango. Inayos ko muna ulit ang sarili ko at saka lumabas na ng bahay. Kung si Leonardo ay nagsasaya kasama ang babae niya, ako rin. Araw ko ito ngayon kaya magsasaya ako. OMG, ang ganda mo! Tumatalon-talon na sambit ni Jam nang nakarating ako sa GH bar. Hindi ako sanay sa suot ko ngayon pero kailangan kong makibagay. Uy, ang aga naman nating mag-bar. Si Jelay at saka yumakap sa akin. Happy birthday! Kain muna tayo bago magsaya. Si Jam. Sabay kaming tumango ni Jelay. Actually, sinabi ko sa kanila na pumili ng kung ano-anong gusto nila. Kasi birthday ko naman at libre ko. Sa isang Korean restaurant kami kumain. First time ko ito kaya marami ang in-order ko. Selfie naman tayo. Excited na sambit ni Jam. At saka pinosisyon niya ang kanyang phone. Ngumiti ako at sabay nag-post. Actually, may gift kami sa'yo pero sa susunod na araw na lang namin ibibigay kasi magbabar pa tayo, right? Si Jam at sumubo na sa kanyang pagkain. First time niya raw, Jam. Si Jelay. Huwag ka mag-alala, Ashley. Expert sa mga inumin si Jam. She giggled. Napangiti na lamang ako. It was fun being with them. Hindi ako nagsisi na silang pinili kong makasama sa araw na to. Nang matapos namin kumain ay gumala muna kami sa mall at namili ng mga accessories. Saktong pagbalik namin ay 8:00 na ng gabi sa bar. Dahil first time ko ito, hindi ako sanay sa maiingay na tugtog. Muntik pa nga akong matalisod mabuti at hinawakan ako ni Jam. May reserve table tayo, don't worry. Si Jam at kumindat sa amin. Natawa naman kami ni Jelay. Grabe, maaasahan ka talaga, girl. Kaya mahal kita eh. Nang makarating kami sa isang table na may sofa, sabay kaming umupo roon. Halos hindi na nga namin marinig ang mga sariling boses namin dahil sa lakas ng tugtugin. Nakita ko na kinausap ni Jam ang isang waiter. Bigla akong nailang lalo na't naramdaman ko na may nakatitig sa akin. Hindi ko na lang ito pinansin. Akmang magsasalita na sana ako nang biglang tumunog ang phone ko. Nang nakita ko kung sino ang tumawag ay namutla ako at bumilis ang tibok ng puso ko. Napalunok ako at saka tinitigan ito. Leonardo, bakit ka tumawag? Bumuga ako ng hangin at natauhan lang ako nang bigla akong kinalabit ni Jelay. Tiningnan ko siya at nginitian. Tinaob ko naman ang phone ko sa sofa at saka binaliwala ang nagre-ring. Oh, nagulat ako na naglahad siya sa akin ng baso. Alak? Hindi ba at first time mo to? Si Jelay, sabay taas ng kanyang kilay. Tikman mo to. Napalunok ako at napatitig dito. Unti-unti ko itong tinanggap at saka napalunok. Hanggang ngayon ay nagre-ring pa rin ang phone ko kaya nade-distract ako. Go girl! Pag-cheer ni Jam, nakita ko na tumungga siya sa kanyang baso. Napalunok muli ako at unti-unting ininom ang alak. Nang malasahan ko ito'y binilisan ko ang pag-inom nito at inilabas ko ang dila ko pagkatapos. Umibang naramdaman ko sa lalamunan ko dahil may halong pait. Napangiwi ako na nagpalakpakan sina Jelay at Jam. Maya-maya ay bigla ulit akong nilaharan ng alak ni Jelay. Mag-e-enjoy tayo sa birthday mo, Ashley. Napangiti ako at tinanggap ito sa kanya. Tama, mag-e-enjoy ako ngayong araw. OMG, ang dali mong malasing. Tili ni Jelay nang halos mahiga na ako sa sofa. Hindi ko siya halos marinig dahil na rin sa tugtog. Pero napanghiti na lamang ako. Parang nawala lahat ng mga problema ko nang uminom ako. My world is spinning. But I don't care. I am actually liking it. What should we do, Jam? Hayaan mo muna. Hindi naman natin pababayaan. Let's enjoy ourselves first. Naging blurry na ang paningin ko. At gusto ko na lang matulog. This is my birthday and I am happy. Happy birthday, self. You made it. You actually made it. Life sucks. Ngumuso ako nang napadpad ang mata ko sa singsing ko. Bahagya akong napangiti at saka tinanggal ang singsing sa daliri ko at saka nilagay sa bulsa. Pinilit kong sarili ko na bumangon at saka kinuha ang alak. Ininom ko ito at nagpakembot-kembot pa ako dahil sa tugtog. Narinig kong tawanan ni Jam at Jelay dahil sa ginawa ko. OMG! Si Jelay at saka lumapit sa akin. Gusto mo pa magtungo sa dance floor? Jelay, baka hindi na kaya ng katawan ni Ashley. Singit ni Jam. Lumabi ako at saka umiling. Ngumiti ako sa kanila. Hindi, sasayaw tayo. Lasing kong sinabi at saka sinubukan ko pa na tumayo.
Muntik na akong matumba sa unang pag-try ko. Ngunit sa ikalawang beses ay nakatayo ako ng maayos. Wala na ako sa sarili at tanging kasiyahan lang ang nasa isip ko. Siguro epekto na ito ng alak. Happy birthday to me! Sabi ko sa sarili ko. I wish I wasn't born! Nagulat silang dalawa sa sinabi ko. Kita ko pang pag-iling ni Jam sa akin at tumayo na rin. Huwag kang magsalita ng ganyan, si Jam at saka hinawakan ng kamay ko. Magsaya tayo, okay? Tumango ako at saka ngumiti. Wala na akong magawa nang hinila niya na ako patungo sa may maraming tao. May nagsasayawan at halos magkalapit na ang kanilang mga katawan. Napangiwi ako pero kalaunan ay sumabay na rin ang katawan ko sa tugtog. Itinaas ko ang kamay ko at saka sumayaw. Pinakiramdaman ko ang tugtog at saka sumabay sa mga tao. Jelly and Jam are dancing in front of me. Nakangiti sila at sayang-saya pa. I should do the same. Dapat happy din ako ngayon kasi kaarawan ko. Inindayog ko ang aking sariling katawan habang nakataas ang kamay. Mukha na akong baliw dahil ngiting-ngiti ako. Kaya pala maraming nagtutungo rito dahil masaya pala talaga. Saka lang ako natigilan nang may maramdaman akong presensya sa likod. Nang binalingan ko ito, isang foreigner ang nakita ko. Malagkit ang kanyang tingin sa akin habang pinasadahan niya ako ng tingin. Napangiwi ako at agad lumayo sa kanya.